Halimaw. Grabe. Magandang araw sa inyong lahat. Ipapakita ko sa inyo ang paggawa ng 300 na piraso ng rosas. Ito po ay order ni Boss Rapitol po. Sabi niya sa akin, wag mo itong i-upload sa inyong YouTube. Pero bahala na anong sabihin sa akin ni Boss Rapitol po. Boss Rapitol po, ito na yung order mo. Gagawin ko na. Isang napakalaking buke, isang dambuhala. Ito ay wala pa ito sa kalahati ha. Ayan. Ayan yung ating gamit. Sa mga kapwa ko florist, ito ay 50 cm lang. Pero gagawin natin na 300. Medyo challenging ang paggawa ng 300 na 50 cm. So simulan ko na. Nagsimula ako sa pumili muna ako ng mga tuwid at malakas yung kanilang stem, yung malaki yung stem para magsilbing pundasyon. Sundan nyo lang ako sa aking ginagawa. Kung gusto nyo matutong gumawa ng ganito kalalaking bukid, kasi ayun nga, sinabi ko sa una kong video, hindi lahat ng flower maker o tagagawa ng bulaklak ay kayang gawin ito. Doon nga sa isa kong upload sa Facebook, may nag-comment, maangas daw ako, ayos na sana kaso maangas. Siguro sa pagsasalita lang. Sabi ko sa kanya, maangas talaga ako, sabay sabi ko, joke lang. Pero kung magkakatrabaho tayo, sabi ko, alam ko magkakasundo tayo. Siguro sa pagsasalita ko lang, naangasan siya. Pero sa totoo lang, pag kami ay magkatrabaho, sigurado magkakasundo kami kasi ayaw ko ng ganyan yung mayroong hindi pagkakaintindihan sa aking kapwa katrabaho. Kasi ang pagtatrabaho sa isang bulaklakan ay dapat masaya tayo. Ito na nga, bilang order sa ating sikat sa pagdating sa YouTube, sa Pilipinas, si Boss Rapitol po, gagandahan natin yung kanyang 300 white roses na order. Iwan mo kung kanina niya ibibigay. Sabi niya, huwag mo ipapaalam na sa'yo ako mo-order. Alam niyo ba na yung mga sikat na mga celebrity sa akin yung mo-order ng bulaklak? Baka hindi niyo alam, pero sa mga nauna natin mga videos ay hindi natin i-upload dyan. So ngayon lang tayo nag-vlog. Sana dumami pa yung ating mga subscriber. Suportahan niyo naman yung aking YouTube channel. Ang paggagawa ng ganitong mga bukid, mga dambuhalang bukid, ay hindi po ito mga pangkaraniwang skill. Bibihira lang ang gumagawa ng ganito at talagang level na level. Kasi ang iba nito, pag pinagawa mo, bibilog to. Especially pag mga 50 cm lang ginagamit, hindi kaya to. Pero ngayon, ipapakita ko sa inyo na kayang-kayang gawin ng ang 300 ng 50 cm lang. Walang foam. Sabi nga ng isang followers natin, 6 na taon na siyang gumagawa ng bulaklak. Pero hindi niya kayang gumawa ng 200 or 300 na walang floral foam, yung tinutusukan. Pero para sa akin mga kaibigan, mas madaling gawin pag walang foam. Kaysa yung may foam, mahirap yan at doon na nga tayo, parang mas magaan siya, pero para sa akin, mas matagal siya. Depende lang yun sa experience din. Kahit naman sa dalawa, wala akong problema dyan kung saan ako gagawa. Pwede ako sa may foam, pwede ako sa walang foam. Sa mga kapwa ko florist, huwag nyo sasabihin na hindi nyo kaya. Dahil ako rin dati, hindi ko rin kaya gawin ang mga ganito. Wala namang florist na nang isinilang ay marunong na. Lahat naman hindi talaga marunong. Kailangan lang ng experience, kasanayan at diskarte. Kailangan ng matinding tansyahan ito. Tingnan nyo lang kung saan ako humahawak. Sa 50 cm, halos nandito na ako sa pinakadulo. Ito siguro nasa 150 pa lang ito. Hindi ko alam kung saan ilalagay yung 150 ulit. Grabe. Yan na yung kalaki yung 150. Dito sa loob, ito yung tagalinis. Kinukulikta ko yan. Kahit dalawa yung tagalinis, kaya ko yung abutan. Kung napapansin nyo, nakatayo lang ako, straight. Pag yung nakayuko, masakit sa likod yun.
Yung lamesa, sakto lang yung taas. At syempre, ang pinaka ano dito, sekreto, yung armor na unan. Lalo na pag puti yung ginagawa natin, kailangan talaga ng unan na foam. Magandang foam. Kasi once na walang foam yan, ang mangyayari, nako, ang mangyayari dito is magkakaroon ng itim-itim yung ating bulaklak pagkatapos. Kaya kung makikita nyo yung ating parang unan na pinagpapatungan, napakalambot yan. Lumulunod lang yan eh. Bumibigay yan pag pinapatungan. At nagal-tagal na natin nagbubulaklak simula ng 2009 hanggang ngayon. Sa ako 2009. Simula ako sa Tacloban, tapos napunta ako sa Cebu. Hanggang napunta ko dito sa posisyon ko na ito. Sa una, yung mga feeling na ginagawa natin na nakikipag-away tayo lagi sa mga madam, nakikipag-away tayo sa mga customer. Napakahirap. Pero ngayon, sawa yung paggawa natin ng mga bulaklak. Wala na tayo sa mga 10-10 na bouquet. 50 piraso lang ang pinakamaliit. Kaya naman ganito kalalaki yung ating mga bouquet. Dahil yung ating mga customer dito, mga mayayaman angkan. Mga mayayaman customer natin. Kaya ganyan din ka. Kung gaano kalaki yung ating bouquet, ganyan din yung kamahal. Mas malaki pa nga sa akin yung bouquet na ito. Oh, kita nyo? Yung camera ko mas malayo yan kasi ang gamit kong camera ngayon, yung kanyang is 0.5. Kaya maliit ang tingnan, pero pag ilapit natin, mas grabe. Hindi nyo makikita ng buo. Kaya nilayo ko yung camera, mahaba naman yung lamesa. Ang susunod yung makikita, ang pagra-wrapping. Paano natin re-wrapping ang ganito kalalaking bouquet? Kadalasan ang order is yung triangle wrapping kasi maraming nagagandahan. Ayan. Tapos na. Ngayon makikita nyo na kung paano i-wrapping yung ganito kalaking bouquet. Yung pag-wrapping ko ngayon, yung mayroong extension na wrapping. Kanina, habang naglilinis yung ating mga tagalinis, gumawa na ako ng ready na wrapping. Kailangan mahigpit ang pagkatali niyan. Baka bumaliktad. Oh, halimaw. Grabe. Dito yung harap. Magsimula tayo mag-wrapping. Ito yung sinasabi ko na naka-ready na. Ito yung may extension na wrapping. Ayan. Gumawa tayo ng ganito. At nilagyan ko yun ng extension, yung buntot, para siyang pagi. Bigat nito. Nalapat ko na. Lagayan ko ng tape, dalawa para mahigpit. At bago ko pagpatuloy, maglalagay ako ng tape. Ayan. Lagyan ko yan ng tape. Kabilaan yan mga kaibigan. Paglagay ko ng tape. Ang purpose ng paglalagay kong tape ay para hindi lumaylay. Ayan, hindi yan lalaylay. Tuloy-tuloy na to. Napakadali lang ito mga kaibigan. Ayan, bilisan natin para hindi kayo mainip. Ito yung aking foam para mabilis ako makakuha ng ating wrapping. Ang gagawin ko, ayan, doble na. Dahil sa sobrang laki ng ating bouquet, doble na yung ating wrapping sa paglalagay dito. Ayan, tapal natin. Kung paano natin ginagawa yung ating 200 na bouquet,
Parang ganito lang, ganun din. Parang ganun din yung pagkagawa. Kaso nga lang, masyado itong, malaki na. Lalo na pag makita nyo yung 350, 400, nako. Parang mushroom. Ang purpose ng na ito, wrapping na aking nilalagay para matakpan yung tape at para kumapal dito sa ibaba at para magkaroon ng brace para suportahan ito para hindi lumaylay pababa. Kung i-compare ko ito sa paggagawa sa mayroong floral foam, mabilis ko itong may wrapping. Pero kung baguhan ka pa lamang, matagal talaga. Pero kung sanay ka na, kung ka na experience, siguradong masabihin mo, mas mabilis pala itong gawin. Ito naman yung kanyang pinaka-last part dito sa itaas. Yan, lagay ko lang. Check ko kung tama. Ayan, dito yung harap. Sabi ko kahit napakatagal mo nang magawa ng bulaklak, basta hindi ka pa sanay gumawa ng ganito kalaki, hindi mo ito kayang gawin ng 40 minutes o 45 minutes, kahit isang oras, mahihirapan ka dito. Dito na yung baba. Ayun lang napakasimple. Ayan kailangan medyo mahaba yung kanyang buntot. Kailangan habayan natin. Kailangan medyo makapal yan. Kasi nga, sa laki ng ating bouquet, pag maliit yung kanyang pinakapaa, napakapangit ng bouquet naman pag maliit yung mga paa. Parang baki yan. Laki ang katawan, maliliit ang paa. Pangit tingnan. Kaya kung mapapansin nyo, dinodobli ko na yung wrapping dito sa ibaba. Kasi nga, ang laki ng ating bouquet. Dalawang piraso ulit. Yung bawat dulo ng ating wrapping ay itutupi ko lang. Lagyan ko ng tape. Tupi lang natin. Sa pinakadulo, hindi na tayo gagamit ng scotch tape. Bawal nang may makita na scotch tape. Dapat walang makikita na scotch tape. Gagamitin natin itong yung rope. Yung ginagamit ko dito is 3 doble para matibay. Ayan. Long doble yan. Ito naman yung nakaready na pang takip. Wala kang makikitang tip kahit kusing. Ayan na. Kailangan dito sa pinakababa, pantay na pantay yan. Makita ko yung mamaya sa inyo. Walang lamangan, malinis. Ito talaga yung kailangan mahigpit na mahigpit. Ito naman yung sikreto sa paglalak. Isang ikot, 2 ikot. Pag inano mo na yan, ginanyan mo yan, maglalak yan. 1, 2. Maganda yung pagkaka-lock yan. Ngayon ay gagawa ako ng rope na ribbon. Kailangan medyo makapal ng konti dahil malaki yung ating bouquet. Kasi pangit naman pag napakanipis ng ating ng ating rope. Malaki yung bouquet tapos manipis yung ating pinaka-ribbon. Pangit. Ito na yung final. Kailangan mahigpit na mahigpit. Kasi pag hindi natin hinigpitan, maaaring matanggal ito pababa. At uulit naman tayong gumawa. So ito na yung ating 350
white roses 50 cm with white triangle wrapping. Dadalhin ko muna ito doon sa loob. Ito mga kaibigan, oh. Pipicturean na ito dito. Oh, grabe. So, ito pa ha. It's finished. Pipicturean na lang yan at i-deliver na sa customer. Napakalaki. Grabe. Yan na yung ating finished product ng ating dambuhalang bouquet. Ayan, naayusin na lang yung maliit na scramble.